Hi listeners! Isa na namang kapanapanabik na kwento ang inyong mapapakinggan ngayon. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Malaking suporta ito sa amin at malaking tulong para makagawa pa kami ng mas marami at mas di kalidad na content para sa inyong lahat. Maraming salamat at simulan na natin ang ating kwento. Umupo na kayo, mag-relax, at ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwentong tiyak na magdadala sa inyo ng iba't ibang emosyon. Hi! Ako si Mark, 26 years old. Isa akong factory worker sa Taiwan. Mahigit 4 na taon akong nagtrabaho roon. Hindi man naging madali ang buhay bilang OFW, tiniis ko lahat. Malayo sa pamilya, walang espesyal na okasyon na nakakasama sila, at halos trabaho lang ang naging mundo ko. Araw-araw, gigising ng maaga, papasok sa factory, uuwi ng pagod, tapos uulitin na naman kinabukasan. Akala ko, pagkatapos ng ilang taon kong paghihirap, makakauwi akong may malaking ipon at may maayos na panimula para sa magiging buhay ko sa Pilipinas. Pero hindi pala ganoon ang mangyayari. Hindi na na-renew ang kontrata ko, kaya kailangan ko nang umuwi. Hanggang nang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Sobrang nanghihinayang ako dahil pakiramdam ko, ang dami kong isinakripisyo pero parang ang liit lang ng naipon ko. Sa loob ng 4 na taon kong pagtatrabaho sa Taiwan, halos lahat ng kinikita ko napunta sa pamilya ko. Bayad sa mga utang, pang-araw-araw na gastusin sa bahay, at pagpapaaral sa 2 kong nakababatang kapatid. Halos wala akong binili para sa sarili ko. Hindi ako mahilig gumastos. Ang iniisip ko palagi, mas kailangan nila kaysa sa akin. Ako, ang naging sandalan ng buong pamilya. Si Papa, dati siyang company driver. Pero nang makapag-abroad ako, nagdesisyon na siyang mag-resign. Sinasabi niyang magre-retire na lang siya. Ang masakit lang, 51 years old pa lang siya at malakas pa naman ang katawan niya. Alam kong kaya pa niyang magtrabaho kung gugustuhin niya. Si Mama naman ay housewife at wala ring sariling pinagkakakitaan. Kaya lahat ng responsibilidad, lahat ng gastusin, lahat ng problema tungkol sa pera, sa akin bumabagsak. Hindi naman ako nagreklamo noon. Mahal ko ang pamilya ko. Ginawa ko ang lahat dahil gusto kong magkaroon sila ng mas maayos na buhay. Pero tao lang din pala ako. Napapagod din, nasasaktan din, at natatakot din. Ngayon uuwi ako ng Pilipinas na may savings na nasa 300,000 pesos lang. Para sa iba, baka malaki na yun. Pero sa taas ng bilihin ngayon at sa dami ng responsibilidad ko, pakiramdam ko napakaliit lang yun. Alam kong mabilis lang maubos ang perang iyon kapag ako pa rin ang sasagot sa lahat ng gastusin ng pamilya ko. Iyon ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong hindi makatulog. Madalas akong umiiyak ng mag-isa, hindi dahil mahina ako, kundi dahil pakiramdam ko, pasan ko ang buong mundo. Pakiramdam ko, bawal akong mapagod dahil kapag tumigil ako, parang hihinto rin ang buhay ng pamilya ko. Ang sakit lang isipin na sa loob ng 4 na taon kong pagtatrabaho sa ibang bansa, dapat sana naghahanda na ako para sa sarili kong kinabukasan. Dapat sana nag-iipon ako para magkaroon ng sariling bahay, sariling negosyo, o kahit emergency fund man lang na sapat para sa akin. Pero sa bawat sweldo na natatanggap ko, palaging may mas kailangang unahin ang pamilya ko. Unti-unti kong isinantabi ang sarili kong mga pangarap para lang matulungan ang pamilya ko. At ngayon na pauwi na ako, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, paano na ako? Paano ako magsisimula ulit? Saan ako kukuha ng lakas para bumangon kung pakiramdam ko ubos na ako? Hindi ko naman pinagsisisihang tumulong sa pamilya ko. Pero sana, kahit minsan lang, may nagtatanong din kung kumusta naman ako. Kung pagod na ba ako? Kung may natitira pa bang pangarap para sa sarili ko? Kasi sa totoo lang, gusto ko rin namang mabuhay para sa sarili ko. Hindi lang bilang anak, hindi lang bilang kuya, hindi lang bilang breadwinner, kundi bilang si Mark
Isang taong may mga pangarap din, may mga takot din, at gustong magkaroon ng pagkakataong unahin naman ang sarili niyang kinabukasan. Ngayon ang araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Akala ko, paglapag ko ng airport, may sasalubong sa akin. Kahit simpleng yakap lang mula sa pamilya ko. Sapat na sana iyon para mawala kahit papaano ang pagod at lungkot na naipon ko sa mahigit 4 na taon kong pagtatrabaho sa Taiwan. Pero wala. Walang sumundo sa akin. Ang sabi nila, sira raw ang gulong ng sasakyan namin kaya hindi sila makapunta. Medyo nalungkot ako pero wala na rin naman akong magagawa. Inintindi ko na lang ang sitwasyon. Isa pala sa mga naipundar ko habang nagtatrabaho sa Taiwan ay isang kotse. Fully paid na iyon at isa iyon sa mga bagay na ipinagmamalaki ko. Kahit papaano, may bunga rin ang ilang taon kong pagsasakripisyo. Kaya lang, hindi ko rin naman nagamit sa pag-uwi ko. Pagkalabas ko ng airport, dumiretso na lang ako sa terminal at sumakay ng bus pauwi sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Habang unti-unting umaandar ang bus, nakatanaw lang ako sa bintana. Pinagmamasdan ko ang mga sasakyan at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Hindi pa man ako nakakauwi. Iniisip ko na agad kung paano ako magsisimula ulit. Wala akong oras para magpahinga. Wala akong panahon para magbakasyon. Kailangan kong kumilos agad. Kaya inilabas ko ang tablet ko sa bag at nagsimula akong maghanap ng mga trabahong maaari kong pasukan. Isa-isang lumabas sa screen ang iba't ibang job postings. Customer service, factory worker, warehouse na staff, office staff. Halos lahat ng pwedeng pasukan, tinitingnan ko. Kasabay noon, nag-update rin ako ng resume. Binago ko ang work experience ko at dinagdagan ang mga skills na natutunan ko habang nagtatrabaho sa Taiwan. Habang ginagawa ko iyon, napabuntong hininga na lang ulit ako. Hindi pa man ako nakakauwi sa bahay, naghahanap na agad ako ng panibagong trabaho. Ganito pala talaga ang buhay kapag ikaw ang breadwinner. Wala kang pagkakataong huminto. Kailangan lagi kang may susunod na plano. Kailangan lagi kang may susunod na pagkakakitaan. Dahil alam mong may mga taong umaasa sa iyo. At kapag ikaw ang nawalan, parang buong pamilya rin ang mawawalan. Pagdating ko sa bahay, ngumiti ako habang binubuksan ng gate. Pagod na pagod pa ako sa biyahe, tapos gutom na rin ako. Akala ko, ang unang maririnig ko ay, "Anak, kumusta ka? Pagod ka ba?" O kaya, "Buti naman at ligtas kang nakauwi. Kumain ka na ba? Nagluto kami ng paborito mong mga pagkain." Pero mali pala ako. Pagkakapasok ko pa lang ng bahay, pera at pasalubong agad ang hinanap nila. "Anak, marami ka bang dalang chocolate? Nabili mo ba yung mga pinapabili kong sabon?" Tanong agad ni Mama habang sinisilip ang mga maleta ko. Hindi pa man ako nakakasagot. Sumingit naman si Papa. "Bigyan mo naman ako ng pera. Birthday ng Tito Jun mo next week. Bibili sana ako ng kambing para may maihanda kaming pulutan. Nakakahiya naman kung pupunta kami doon nang walang dala," sabi ni Papa. Napatingin lang ako sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kakauwi ko lang. Hindi man lang nila ako natanong kung kumusta ang biyahe ko or kung kumain na ba ako. Ang unang hinanap nila, pera agad. At mga pasalubong. Napayuko na lang ako habang pilit na ngumingiti. Binigyan ko si Papa ng pera tapos binigay ko yung mga chocolate at mga pinabili ni Mama. Binigyan ko din ng mga pasalubong yung dalawa kong kapatid. Tapos pumasok na ako sa kwarto at nagpahinga. Wala pang 1 linggo mula nang makauwi ako ng Pilipinas. Pero nagsimula na agad akong maghanap ng trabaho. Wala akong panahon para magpahinga o magbakasyon. Alam kong habang wala akong trabaho, tuloy-tuloy pa rin ang gastos ng pamilya ko. Kaya bawat araw, halos buong oras akong nakatutok sa laptop at tablet ko. Naghahanap ng mga bakanting posisyon. Lahat ng job posting na nakita kong pasok sa experience at skills ko, nag-apply ako. Bago pala ako naging factory worker sa Taiwan, isa akong teacher.
Pagkatapos nun, naging call center agent din ako at humawak ng Walmart account. Doon ko natutunan ang iba't ibang proseso ng e-commerce, customer service, order management, at online retail. Kaya nang makakita ako ng hiring para sa e-commerce coordinator, agad akong nag-submit ng resume. Hindi ko rin inasahang ganoon kabilis ang magiging takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan, may tumawag sa akin. "Hello Mark, this is from HR. We'd like to invite you for an on-site interview." Sabi ng lalaki na tumawag. "Yes sir, I'll be there." Sagot ko. Kahit nasa Nueva Ecija pa ako, hindi na ako nagdalawang isip. Kinabukasan, madaling araw pa lang bumiyahe na ako papuntang Maynila. Pagdating ko sa opisina, napansin kong marami na ring naghihintay sa lobby. Isa-isa kaming tinawag para sa interview at assessment. Sinagot ko ang bawat tanong ng buong kumpiyansa. Ikinuwento ko ang naging karanasan ko bilang teacher, factory worker sa Taiwan, at call center agent na humawak ng Walmart account. Sa kabutihang palad, naging maayos ang buong process. Pagkatapos ng final interview, pinaghintay muna kaming lahat. Halos hindi ako mapakali habang naghihintay ng resulta. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang HR. "Congratulations Mark, you're hired," sabi ng HR na lalaki. Parang nabunutan ako ng napakalaking tinik sa dibdib. Napapikit na lang ako habang tahimik na nagpapasalamat. Out of 10 applicants, ako ang napili. Pakiramdam ko, sa wakas, may liwanag na ulit pagkatapos ng mga gabing puno ng takot at pag-aalala. May trabaho na ulit ako. Dahil on-site ang trabaho at nasa Pasay ang opisina, kailangan kong maghanap ng matitirhan sa Metro Manila. Ilang araw din akong naghahanap hanggang sa may nakita akong apartment sa Boni, Mandaluyong. Nagustuhan ko agad ang location. Malapit ito sa MRT station at sa bus terminal, kaya madali akong makakapasok sa opisina sa Pasay araw-araw. Hindi man kalakihan ang apartment, sapat na ito para sa akin. Ang mahalaga, mayroon akong sariling lugar na matutuluyan at malapit sa trabaho. Habang inaayos ko ang mga gamit ko sa bago kong inuupahang apartment, napangiti ako. Hindi pa man sigurado ang magiging takbo ng buhay ko, alam kong isang hakbang na naman ito palayo sa takot at palapit sa panibagong simula. Dahil 2 weeks pa bago ang official start ng bago kong trabaho, naisip kong sulitin muna ang natitira kong bakanting oras. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwang puro stress, pag-aalala at pag-aasikaso ng mga responsibilidad, nabigyan din ako ng pagkakataong huminga kahit sandali. Sabi ko sa sarili ko, deserve ko rin namang magpahinga. Kaya ginawa ko ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Kumain ako ng paborito kong ramen. Sumama ako sa isang hiking event at umakyat ng bundok. Hindi ko naman first time mag-hiking. Naglibot din ako sa iba't ibang lugar at sinubukan kong i-enjoy ang bawat araw. Kahit papaano, gusto kong bumawi sa sarili ko. 4 na taon akong halos puro trabaho lang ang inatupag ko. Nakakagala din naman ako sa Taiwan pero ngayon, gusto ko lang talaga mag-relax. Mukhang napasobra yata ang hiking. Pagkatapos ng pag-akyat ko noong nakaraang linggo, halos hindi na ako makakilos. Sumasakit ang likod, balikat, at halos buong katawan ko. Kaya ngayong araw, papunta ako sa isang spa sa Pasig. Plano kong magpamasahe para mawala ang pananakit ng katawan at makapag-relax bago magsimula ang panibagong yugto ng career ko. Pagpasok ko pa lang sa loob ng spa, agad kong naramdaman ang tahimik at relaxing na ambience. Mahina ang ilaw, may mabahangong aroma ng essential oil sa hangin, at maririnig ang mahinang instrumental music na nakakadagdag sa pagiging payapa ng lugar. Parang kusang gumaan ang pakiramdam ko. Lumapit ako sa reception at nagpabook ng 2-hour combination massage. "Combination massage po for 2 hours, sabi ko. "Sure sir, please wait for your schedule." Ngumiti ang receptionist habang inaabot sa akin ang locker key. Dahil may ilang oras pa, bago ang schedule ko, pumunta muna ako sa locker room. Iniwan ko roon ang backpack at tablet ko. Pagkatapos ay nagpalit ng bathrobe at sinelas na ibinigay nila. Pagkatapos noon,
Umakyat ako sa second floor, kung saan pwedeng maghintay ang mga guests. Tahimik ang buong lounge. May ilan na nakahiga sa reclining chairs habang nanonood ng pelikula sa malaking projector screen. May iba namang tahimik na nagkukwentuhan habang umiinom ng libreng kape or juice. Sa isang sulok naman ay may mesa na puno ng cookies, biscuits, at iba't ibang inumin na pwedeng kunin ng mga customer. Kumuha ako ng isang baso ng malamig na juice at ilang pirasong cookies bago ako umupo sa isang bakanteng reclining chair sa gilid. Habang dahan-dahan kong iniinom ang juice, pinagmamasdan ko lang ang paligid. Ilang minuto pa ang lumipas nang may isang lalaki ang huminto sa harap ko. Mukhang kaedad ko lang siya. Matangkad, maayos manamit kahit naka-bathrobe na rin, at may magaan ng ngiti sa labi. "Hi, first time kitang makita dito. Bago ka lang ba?" Tanong niya. Napatingin ako sa kanya bago ngumiti ng bahagya. "Oo, first time kong pumunta rito. Mukhang suki ka na ah. Parang kabisado mo yata ang mga tao rito." Natatawang sabi ko at napatawa din siya. "Hindi naman, weekly lang akong pumupunta rito. Dito kasi ako nagre-recharge kapag sobrang stressful ng trabaho." Sagot niya. "Mukhang tama ang napili kong puntahan," sabi ko. "Oo, promise. Magaling at masarap mag-massage ang mga therapist dito. Pagkatapos ng massage mo rito, parang gusto mo na lang matulog buong araw." Sagot niya. Nagpatuloy lang kami sa pag-uusap. Magaan siyang kausap at madaldal. Ilang minuto pa lang kaming nagkakausap pero ang dami na niyang naikwento sa akin. Maya-maya, bigla kaming natahimik pareho ng ilang minuto. Tapos, siya ulit ang unang nagsalita. "By the way, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo," sabi niya. Natawa ako bigla. "I'm Mark, and you?" Sabi ko. "I'm Jadon. Patagal pa naman yung massage mo, di ba?" Sabi niya. "Oo, 1 oras pa," sagot ko. "Gusto mo, mag-sauna muna tayo?" Tanong niya habang nakangiti. "Sige," sagot ko. Tumayo kami at sabay na naglakad papunta sa sauna. Pagdating namin, wala kaming ibang nadatnan na tao. Kaming dalawa lang. Pagpasok namin sa loob, sinalubong agad kami ng mainit na hangin at medyo mausok at madilim na parang mas lalong nagpatahimik sa paligid. Umupo kaming dalawa sa gilid. Saglit kaming natahimik tapos bigla siyang nagsalita. "Anong trip mong gawin ngayon?" Tanong niya. "Mag-relax lang," sagot ko. Tapos bigla niyang hinawakan yung legs ko. "Nakikipag-fun ka ba?" Tanong niya. Hindi naman ako bago sa mga ganitong gawain. Nakikipag-trip din ako minsan kapag bet ko yung tao. Matagal-tagal na din yung huling bembang ko sa kapwa ko lalaki. "Pwede naman. Ano bang fun ang gusto mo?" Tanong ko. "I have a boyfriend. Pareho kasi kaming top. Naghahanap kami ng bottom namin." "Game ka ba?" Sabi niya. Napaisip ako saglit bago ako nagsalita. Actually gusto ko matry, pero natatakot ako baka di ko kayanin. Sagot ko habang natatawa. "Kaya mo yan. Magiging gentle kami sa'yo. We will make sure na mag-i-enjoy ko." Sabi niya, habang natatawa din. "Sige, game ako." "Asan ba yung boyfriend mo?" Tanong ko. "Nasa kondo niya. Pupunta ako dun after ko magpamassage. Sabay na tayo," sabi niya. "Baka hindi ako matripan ng boyfriend mo ah." Sabi ko. "Nope. Same lang kami ng taste nun. And gwapo ka naman, and manly din, at mukhang masarap kang kastahin. Kaya for sure trip ka nun." Sabi niya. "Sige, game ako." Sagot ko. Pagkatapos ng sauna, dumiretso na ako sa massage room at nagsimula na ang masahe. "Ano pong pressure natin, sir? Hard or moderate?" Tanong ng therapist habang nakahiga ako. "Moderate lang," sagot ko, habang pilit kong nire-relax ang katawan ko. Unti-unti kong naramdaman yung paggaan ng pakiramdam ko habang gumagalaw ang kamay niya sa likod ko. Tahimik lang ang paligid. Tanging mahinang tugtog at tunog ng aircon ang maririnig. Grabe, ang sarap magmasahe ni kuya. Tumatama talaga sa mga sakit sa likod ko.
Parang bawat diin ng kamay niya, unti-unting nawawala yung pagod at bigat na ilang araw ko nang dala. Napapikit ako lalo habang tinatarget niya yung mga naninigas na muscles. Minsan napapailing ako sa sarap kapag nasasaktuhan niya yung mga punto na kailangan talaga ng diin. Okay lang po ba yung pressure, sir? Tanong niya. Oo, sakto lang. Sagot ko ng mahina. Halos inaantok na ako sa sobrang gaan ng pakiramdam. Sa bawat galaw ng kamay niya, parang unti-unti akong lumulubog sa sobrang relaxation. Yung tipong, kahit saglit, nakakalimutan ko lahat ng iniisip ko kanina. Pagkatapos kong magpamassage, inabot ko kay kuya ang ₱500 na tip. Bilang pasasalamat, ngumiti siya at nagpasalamat habang ako naman ay dahan-dahang tumayo at inayos ang sarili ko. Ramdam ko pa rin yung gaan ng katawan ko habang palabas ako ng room. Parang nawala lahat ng pagod at sakit ng katawan ko. Umakyat na ako sa lounge area, hinahanap ng mga mata ko si Jadon at nakita ko siya sa gilid na kinawayan ako. Tapos naglakad ako palapit sa kanya. Kamusta naman ang masahe? Tanong ni Jadon. Okay naman. Masarap. Nawala lahat ng sakit sa katawan ko. Sagot ko. Good. Ibang sakit sa katawan naman ang ibibigay namin ng boyfriend ko sa'yo mamaya. Sabi niya sabay tawa. Baliw. Sabi ko. Pagkatapos nun, kinuha na namin ni Jadon yung mga gamit namin sa locker at binalik ang keycard sa receptionist. Sabay kaming lumabas at dumiretso kung saan nakapark ang sasakyan niya. Tahimik lang ang biyahe. Walang nagsasalita sa amin. Tanging tunog ng makina at mahinang music lang ang maririnig. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa kanya, pero mabilis ko ring iniiwas ang tingin ko. Hanggang sa makarating kami sa kondo ng boyfriend niya sa Makati. Pagpasok namin sa unit, bumungad agad sa akin ang boyfriend ni Jadon. Nakaupo sa sofa, tahimik lang, pero halatang napansin ang pagdating namin. Siya na ba yun bibimbangin natin? Sabi ng lalaki na nakaupo sa sofa. Oh, Mark, si Jake pala, boyfriend ko. Sabi ni Jadon, tapos pinakilala niya ako sa boyfriend niya. Hi, sabi ko. Hello, sagot naman ni Jake. Hindi na kami nag-usap pa at dumiretso na kami sa kwarto. Pagpasok pa lang, ramdam ko na agad na may kakaibang tensyon sa paligid. Pinaghubad nila ako at doon na nagsimula ang lahat. Hindi ko na ikukwento ang buong nangyari. Basta alam na ninyo yun. Nauwi sa karanasan na puno ng sakit at sarap. Nang matapos ang lahat, nakatingin lang ako sa kisame. Pagod na pagod ang katawan ko. Halos hindi ko na maigalaw. Tahimik ang buong kwarto. Tanging paghinga lang namin ang maririnig at ang tunog ng aircon. Lagi talaga kayo nakikipag-fun sa iba't ibang tao? Tanong ko sa magjowa na nasa tabi ko. Bihira lang kung trip namin, sagot ni Jake. Buti hindi ka nagsiselsos, Jake, kapag nakikita mo na nakikipaghalikan sa iba si Jadon. Tanong ko. Hindi naman. Pero nung una, oo. Sobrang nagsiselos ako. Pero nasanay na rin ako sa ganitong setup since pareho kaming top. At hindi namin maibibigay ang needs ng isa't isa. Nagdesisyon kami na pumasok sa ganito. Pero sinisigurado namin na safe at walang magiging string attachment. Sagot niya. Naku, hindi ko kaya ng ganyan na setup. Masasaktan ako ng sobra kapag nakita ko yung boyfriend ko na may binebembang sa harap ko. Sagot ko. I know what you think. And love is supposed to be shared by two people only. Because love, at its core, is built on trust, commitment, and the quiet understanding between two souls who choose each other every single day. Pero kasi, when it comes sa mga needs namin ni Jake, bilang pareho kaming top, hindi talaga namin kayang mag-compromise kaya naghahanap na lang kami ng iba ng magpupuno ng needs namin. Sabi naman ni Jadon, ilan na ba naging boyfriend mo, Mark? Tanong ni Jake. Isa pa lang, sagot ko. So single ka ngayon? Tanong ni Jadon. Oo, focus muna ako sa career ko at pagpapaunlad ng buhay ko. Wala pa akong time sa love na yan. Sagot ko. Nice.
If gusto mo, pwede ka namin maging bembang buddy ni Jake, sabi ni Jadon. Napatingin ako sa kanilang dalawa bago magsalita. Sure, wala naman mawawala sa akin. Saka masarap naman kayong dalawa. Natatawang sagot ko. Yun, may regular na kami nakabem. Natatawang sabi ni Jake. Pagkatapos ng gabing yun, umuwi na ako sa apartment ko para magpahinga. Sobrang pagod ang katawan ko, pero hindi ko maikakaila. May bahagi sa akin na nag-enjoy din. Pagdating ko sa apartment, dumiretso agad ako sa kama. Halos hindi na ako nakapagpalit ng damit, basta na lang akong nahiga at ipinikit ang mga mata ko. Mabilis akong nakatulog. Mabilis lumipas ang mga araw, parang wala lang. Hindi ko na malayan na ngayon na pala mag-start yung bago kong work. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Pilit inayos ang sarili ko. Okay naman yung bago kong work. Mababait ang mga tao. At masasabi kong hindi toxic ang environment. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na akong nasasanay sa mga gawain ko. May mga pagkakataon pa rin na stressful, lalo na kapag sabay-sabay ang tasks at mataas ang expectations. Kaya, kapag stress ako, ang naging stress reliever ko ay bembang. Nakikipagkita ako kina Jake at Jadon para magpabembang. Kahit meron na akong work, may mga gabi pa rin na napapaisip ako tungkol sa future ko. Hindi ko maiwasang kabahan kasi halos lahat ng kinikita ko napupunta pa rin sa pamilya ko. Parang umiikot lang ulit ako sa parehong sitwasyon. Nagtatrabaho, kumikita, tapos ibibigay lahat. Pero ako, parang walang naitatabi para sa sarili ko. Minsan, nakahiga lang ako sa kama, nakatitig sa kisame. Iniisip kong hanggang kailan ko kakayanin. Paano kung bigla na naman akong mawalan ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Sino naman ang sasalo sa akin? Sa mga panahong malungkot ako, kay Jadon ako naglalabas ng sama ng loob. Naging close na rin kaming dalawa since bembang buddy ko sila ni Jake. Mas lalo ko siyang nakikilala. Lalo na si Jadon. Madaldal siya, marunong makinig, at hindi siya yung tipo ng tao na basta lang manghuhusga. Minsan nililibre pa nga niya ako kapag wala akong pera or short ako sa budget. Hanggang sa isang araw, may inamin sa akin si Jadon. Alam ko cheating na itong gagawin ko, pero hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko. Gusto na kita, Mark, sabi niya. Napatingin ako sa kanya, hindi agad makasagot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Naku, paano yung boyfriend mo? Baka naman naguguluhan ka lang or what? Sabi ko. Hindi. Sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Mahal na kita. Sabi niya, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Aaminin ko, gusto ko na rin si Jadon pero kontento na ako sa pagiging bembang buddy nila ni Jake. Ayaw kong makasira ng relasyon pero ngayong alam ko na gusto din ako ni Jadon. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba ang nararamdaman ko. Pero mas nangibabaw yung nararamdaman ko para kay Jadon. Mahal din kita, sabi ko. At simula ng araw na yun, naging kami ni Jadon. Hindi ko man inaasahan na hahantong kami sa ganito. Pero nangyari na. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon, pinili naming subukan. Kahit alam naming hindi pa tama ang timing. Nagpaplano na siyang makipaghiwalay kay Jake. Sinasabi niyang ayaw na niyang magpatuloy sa isang relasyon na hindi nabuo ang nararamdaman niya. Pero hindi rin madali para sa kanya. Matagal na rin sila at alam kong may pinagsamahan sila. Kaya habang naghihintay siya ng tamang pagkakataon para sabihin ang lahat, tahimik lang kaming dalawa. In the end, I realized something. Not just about love, but about life. To everyone who feels lost in a messy world where choices are never simple, where right and wrong sometimes blur, and where emotions can lead you somewhere you never planned to go. I was once there. I chose love in the wrong moment. I held on to something that wasn't mine to begin with. Cheating is not just a mistake. It's a decision. I also learned that being a provider doesn't mean losing yourself. For so long, I gave everything to my family. My time, my strength, my dreams. Thinking that was what love meant.
But love should never require you to disappear. You are allowed to build your own future. You are allowed to dream for yourself. You are allowed to choose a life where you are not just surviving, but living. Because at the end of the day, if you lose yourself completely, you'll have nothing left to give. Not even to the people you love. Because in this complicated world, growth is not about being perfect. It's about having the courage to change. Kung nakaabot kayo hanggang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Malaking inspirasyon ito para patuloy pa naming pagandahin at paghusayan ang mga kwentong hatid namin sa inyo. Huwag din kayong mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin ninyo kung ano ang mga nagustuhan ninyo, kung ano ang maaari pa naming pagbutihin, at kung anong klaseng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. At para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at behind the scenes ng aming content, i-follow ninyo kami sa X, Instagram, TikTok, Facebook, at YouTube sa @The Vibe is Unfiltered. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa The Vibe is Unfiltered.